Noong 2022, tumaas ng 10.15% ang bilang ng mga batang inang edad sa Teenage pregnancy. Nasa 1.1 million ang registered live births noong 2021 ng mga edad 19 years old na maagang nabubuntis. rise in teenage pregnancies. A national emergency given the rise in the number of teenage pregnancies in the country. Teenage pregnancy, also known as adolescent pregnancy, refers to a pregnancy in a female under the age of 20, encompassing girls as young as 10. According to Philippine Statistics Authority, teenage pregnancy among Filipino women aged 15 to 19 years declined from 8.6% in 2017 to 5.4% in 2022. But despite the problems or the struggles of teenage pregnancy, many individuals has looked at it from a positive perspective, including this interviewee. My name is Rosan and I'm 17, and si Zach sa Kairos Jesus 3 months and birthday niya is December 25. Nag-uusapan kasi namin yung name niya before. Tapos hindi naman expect na 25 siya lalabas. Kaya napag-usapan ng parents namin na yung second name niya is Jesus na lang. Yun. Paano mo nalaman at saka anong reaction mo nang nalaman mo na buntis ka? Nung April 17 kasi nagkaroon pa ako. Tapos nung May na, hindi na ako dinatnan na. Tapos nag-try kami ng partner ko mag-PT. Tapos yun, 2 lines siya. And syempre, pinabahan ako noon. Hindi ko alam kung paano ko nasabihin sa kanya. Yun. Paano tinake ng partner mo yung nangyari? Siya mismo nagsabi na papanagutan niya daw. Handa daw siya sa mga magiging responsibilities. Paano mo sinabi sa parents mo yun, yung nangyari? At saka, ano yung naging reaction nila doon? Siya kasi yung nagsabi. Tapos kasi nun, meron kaming argument nun. Tapos, sa sobrang hindi niya kasi alam kung anong gagawin niya, sinabi niya sa ate ko. Tapos yung ate ko, sinabi niya sa pinaka-sister namin, yung pinaka-tanda sa amin. Tapos, ginawa nun, hindi pa yun sinabi sa papa ko. Sila muna yung nakakaalam dalawa. Tapos, nung time na yun, binigyan niya ako ng 3 PT para ma-sure namin kung talagang positive ba o hindi. Tapos, tinake ko yun nung kinabukasan. 2 lines din. Tapos, nung kinabukasan ulit, nag-take ako ng 2 lines pa rin. Tapos, nung Sunday, hindi ko alam kung anong date yun, tagal na kasi. Pag uwi ko, nandito yung parents nung partner ko. Tapos, yung papa ko nasa baba na din. Pinag-uusapan nila yung about sa pagbubuntis ko. Hindi ko alam na sinabi niya pala yun. Eh di syempre ako, para sa akin, nagulat ako kasi tawag din? Ayaw kasing pangunahan ako, pero siya, ginawa niya sobrang, hindi niya na maintindihan kasi yung namin, yung takbo na magiging relasyon namin. Kaya sinabi niya na. Tapos, pinag-usapan nila yung kung anong dapat namin gawin, kung ano ba, pag-hiwalay na lang kami o pagsamahin kami. Tapos yung papa ko nun, may kita ko sa mata niya na parang siya, hindi ko maintindihan kung disappointed ba siya o ano. Tapos nung sinabi niya na okay na yan, nandyan na yan, wag na nating yung baliwalain, tanggapin na lang natin kasi blessings din naman yan. Tapos yung time na yun, parang sa nararamdaman ko is parang feeling ko na disappoint ko siya. So naawa ko na hindi ko maintindihan. Parang syempre ako, sabi ko na lang na hindi na ako nagsalita na. Sabi ko, parang sakit naman na yung sa, kahit di niya sabihin, alam ko disappointed siya sa akin. Pero hindi na ako siya nagsalita. Ano yung naging changes ng buhay mo nung dumating si Baby Zach? Dati kasi yung mga nagagawa ko is yung nakasama pa ako sa friends ko, yung kung saan kong pumunta, tapos kahit gabi, okay lang. Ngayon kasi hindi na eh. Siyempre may inaalagaan ako, tsaka masaya. Akala ko mahirap, pero masaya pala kahit na
maybe, maaga ka nagkaroon. Ano yung mga naging sacrifices nyo ng partner mo nung dumating si Baby Zach? Siyempre para sa akin yung pag-aaral ko. Di kasi pwedeng home study sa amin. Kasi skills kami. So, nag-stop ako ng pag-aaral mo. Tapos siya, imbis na dati nag-aaral lang siya, ngayon nag-working student siya. Ano yung naramdaman mo during labor mo? Nung 23 kasi nung gabi nagising ako ng 12 o'clock. Tapos, yung tiyan ko nun, tsaka yung balakang ko, sobrang sakit. Tapos, walam ko anong gagawin ko, hindi ko nga ginising yung ate ko. Tapos, nag-chat ako sa isang ate sa bukan, sakit ng tiyan ko, tsaka ng balakang ko. Sabi niya, gising ko daw sa ate sa Tapos, ginising ko. Tapos, yung emotional ako nun, sobrang umiyak nga ako nun kasi ang sakit na talaga. Tapos sabi niya sa akin, baka daw maanak na ako. Tapos mga around 1 hanggang alas 3, lakad na ako nalakad dito. Tapos mga 4, dinala na ako dun sa may hospital. Tapos inaiiyak ko, 2-3 cm pa din. Tapos, nirequest kami na magpa-ultrasound. Tapos lahat ng pwede ng pag-ultrasound na mga hospital ito sa San Mateo hanggang Marikina, umabot kami ng Marikina. Kasi nga walang bukas kasi mag-holiday na lang. 24 ng gabi, ganun ulit. Sumakit na siya ng sumakit. Tapos bumalik ulit kami sa hospital. Tapos inagi ulit ako, nasa 3 cm na siya. Tapos, nung 25 na lang umaga, bandang 9 a.m., doon na lang sumakit yung puson ko. Kasi dinalaw na ulit ako sa hospital. Doon inagi ulit ako. Doon na yung 9 cm na. Tapos nakit na ako sa may ward kasi manganak daw ako. Yan. Ano yung initial reaction mo nung nahawakan mo na si Baby Zach? Medyo kinakabahan ako kasi hindi ko ma-express yung feeling ko na parang magulo, emotional na hindi mo maintindihan, pero nangibaw pa rin ng masaya sa feeling. Ano yung reaction ng parents mo nung nahawakan at saka nakita na nila si Baby Zach? Masaya din.